Ang salaming tumitingin pabalik. Hindi ko malilimutan ang araw na dinala ko ang salamin pa uwi. Hindi lang ito basta salamin. Malaki ito, may tarnished na silver frame na intricately carved na may mga floral pattern. Nahanap ko ito sa isang lumang thrift store sa bayan, nakasiksik sa isang sulok na parang nagtatago mula sa mundo. Noong makita ko ito, pakiramdam ko'y hinahatak ako nito. Ang sabi ng tindera, matagal na itong nandito hanggat naaalala ko. Ang sabi niya, ang boses niya ay parang kinakabahan, na parang gusto niyang kunin ko na lang ito at umalis na. Perfect itong umakma sa sala ko, halos sobrang perfect. Inilagay ko ito sa dingding na kaharap ng sofa, iniisip na magdadagdag ito ng karakter sa espasyo. At nagdagdag nga ito, pero hindi ang klase ng karakter na inaasahan ko. Sa simula, normal lang ang lahat. O akala ko lang. Maganda ang salamin sa umaga kapag tumatama ang liwanag ng araw dito. Pero sa gabi, iba ang pakiramdam. Parang mas madilim ito na parang hinihigop nito hindi lang ang liwanag, kundi pati ang espasyo. Ang unang kakaibang nangyari ay 1 linggo pagkatapos. Nakahiga ako sa sofa, nag-scroll sa phone, nang may mapansin akong paggalaw sa gilid ng mata ko. Tumingin ako, inaasahang makita ang sarili kong refleksyon, pero may iba akong nakita, isang anino, isang hugis, pero nang pumikit ako, nawala ito. Tinawanan ko lang ito, sinasabing guni-guni ko lang iyon. Pero nangyari ulit, at ulit. Sa bawat pagkakataon, mas tumatagal ang anino, mas nagiging malinaw. Isang matangkad, payat na figura na may hungkag na mga mata na parang tumatago sa akin ang tingin. Dapat noon pa lang, itinapon ko na ito. Pero hindi. Imbis na gawin iyon, sinabi ko sa sarili kong guni-guni ko lang iyon. O baka pagod lang ako, kaya iniwan ko ito. At iyon ang unang kong pagkakamali. Mabilis lumala ang mga bagay. Isang gabi may narinig akong mahinang pagkatok habang nasa kama ako. Galing ito sa sala. Nanginginig ang dibdib ko habang dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo, hawak ang phone bilang flashlight. Nang makapasok ako sa silid, huminto ang tunog. Pero ang salamin, hindi na ito bakante. May nakasulat sa loob ng salamin. Hindi sa ibabaw, kundi sa loob nito. Mga salitang nakaukit ng pabaliktad, parang may nakulong sa kabilang panig. Nakasulat, "Tingnang mabuti." Natigilan ako. Mababaw ang paghinga ko, nanginginig ang mga kamay, pero hindi ko kayang umiwas. Sa kabila ng takot, lumapit ako, tumitingin sa salamin, at doon ko ito nakita. Hindi ang refleksyon ko kundi isang silid, ibang silid, isang madilim na bubulok na bersyon ng sala ko. At naroon ang figura nakatingin pabalik sa akin. Napasuray ako, halos matumba sa coffee table. Nagsimulang humuni ang salamin, mababang tunog na parang kumakapit sa dibdib ko. At pagkatapos, gumalaw ang figura. Iniabot nito ang kamay nito, pinipisil ang loob ng salamin. At bago ako makasigaw, nabasag ang salamin. Kinabukasan, malinis ulit ang salamin. Walang basag, walang sulat, wala. Pero alam ko ang nakita ko. At ang pinakamasama, hindi na tama ang refleksyon ko. Parang huli ang galaw nito, delayed, na parang ginagaya lang ng nasa salamin ang ginagawa ko. Sinubukan ko ng lahat para maalis ito. Binalik ko pa nga sa thrift store pero pag uwi ko, nasa dingding ko ulit ito. Parang nakakulong na ako. At ngayon, gabi-gabi naririnig ko ulit ang pagkatok. Mas malakas na ito ngayon, mas mapilit. At minsan, naririnig ko na rin ang mga bulong. Kung makakita ka ng salamin na tulad ng sa akin, huwag mo itong iuuwi. Huwag mo nga lang titigan ng matagal. Dahil kapag nakita ka na nito, hindi ka na nito pakakawalan.